ba't kay buti ng Diyos? Walang katulad kung magmahal, hindi mo maihahambing. Biyaya niya ay laging sapat, kaya't halina magsama-sama. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan siya. Di ba't kay buti ni Jesus, makasalanan ay Kanyang tinubos, wala nang makapamantay sa Kanyang dakilang pagmamahal. Kaya't halina magsama-sama, magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng papuri. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng papuri. Salamatan siya. Magsama-sama, kaya't halina magsama-sama, magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng papuri. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng papuri. Pasalamatan siya. Sa pagsikat ng araw, ngalan niya ay purihin, awitin natin ang pag-ibig niya. Hindi siya nagbabago, noon, ngayon, kailanman, biyaya niya ay lagi niyang laan. Tayo'y magkaisa, kasambahin ang ngalan niya, pasalamatan siya, at ating isigaw sa buong mundo. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, tayo ay magsaya at luwalhatiin siya. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, ating ipagsigawan sa mundo. Si Kristo ay buhay. Welcome to Love Fellowship Church, International Kalumpit.
We are a family that promotes loving God and loving people. Hello, hello. Hello, hello. Good morning. Good evening. Good Good evening, evening everyone. po. Yan, sa mga nakasama namin dyan. Yan, bagamat, ah, yan, this will be our everyone podcast online at yan, starting next week ay tayo makikisabay na sa simbahay. So magkakaroon tayong bagong format sa ating Everyone for Christ. Yan, para magiging gawain talaga ang ating Everyone for Christ simbahay online. Yan, meron tayong praise and worship, testimony, then Word of God. So hindi na siya Bible study. So we want na mas maraming tayong maabot. Kaya ngayong gabi, dito wala pa yung iba nating samahan, pero we hope na makasama natin sila. Ate Presi Cagiat, good evening. Ate Rosel Baldos, good evening. At Anthony Gregorio, good evening. Yan, meron pa isang pumasok. Anyway, yan, dalawa-tatlo lang katipos sa kanyang pangalan. Siya dahil sa kalagitnaan. So, tayo po yung muna yung magpasalamat sa Panginoon. Father God, salamat po sa gabing ito na kami po ay tunay na pinagpala mo as we have another day na puno ng mga pagpapala, pagsubok, at may mga pagbabago ng panahon, mainit at biglang umulan, pero isang bagay hindi yung nagbabago, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Kay Lord, be with us this evening, at sino mga kasama namin ngayon ay tunay nga na mapagpala sa aming pag-uusapan. Kaya kung aming lang sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan. Good evening, Brother Egay. Ayan, 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 wala pa sila Kuya Ruel. Ewan ko sana wala naman silang pasabi. At si Kuya Ronald ay aking in-invite. Sana makasama si Kuya Ronald. Anyway, dalawa tatlo, kaya dalawa tayo rito, kaya the Lord is with us. Yan. Any testimony, Kuya Egay? Tawag po dito, ah, itaas po natin ang kapurihan sa ating Panginoon. Medyo nalulungkot lang po ako pastor kasi napapanood ko po yung nung nakakaraan, binobomba nila yung Israel ng Lebanon, kaya po abot-abot ang panalangin ko na sana iligtas po yung ating mga kapatid doon, iligtas po lahat sila, tsaka sa pagtulog po nila, para napakahirap po ng pastor, di ba po, pag gabi yung bigla may magbobomba ganoon. Kaya sinama ko po sa mga prayers ko yung mga tao nandoon, tsaka yung tao nasa Lebanon din po, kasi gumanti po yung Israel ng putok. So nakakalungkot po di po ba? Buti na lang po sa atin tahimik tong bansa natin sa ngayon. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoong Yesus. Ibigay po natin sa kanya mataas na papuri. Amen po. So, talaga maraming prayers ang kailangan talaga sa paligid, at even kaya ngayon ang USA ay dinaanan ng malakas na bagyo. Yung Milton, napakalakas ng bagyo. Actually, dalawang bagyo na magkasunod dyan, yung Helen and then Milton. So, pwede natin yung USA, kung meron kayong mga kamag-anak na malapit sa Florida, ayan, I do hope na sila ay nasa mabuting kalagayan. Hello, Greg Gatchalian. Good evening. Greg Gatchalian Samala. Good evening. Ayan. Okay, so without further ado, let's go na to our lesson for today. Sa totoo lang ay yun nga, sa kabila man ng mga nangyayari sa paligid natin, pero isang bagay na gusto nating makita ay ang kaluwalhatian ni Lord. Yan, actually talagang very challenging yan, pero tayo talaga ang magpupush na makita ang kaluwalhatian ni Lord sa ating buhay. Ang title ng ating pag-usapan ngayon is Christ in You, the Hope of Glory. Yan, si Jesus na nasa atin, siya ang pag-asa. Yan, talagang maraming talaga nawawalan ng pag-asa ngayon. Depression is number one killer, even among young people nga, na talagang then we're having burdens about the young people today, lalo sa mga eskwelahan, na talagang kailangan nating maabot sila ngayon. Pero mangyari lamang dyan kung lalo natin maintindihan yung katotohanan na si Jesus na sa atin. Yan, kaway-kaway sa mga mayroong Kristo sa kanilang buhay. Yan, si Kristo na nasa iyo, siya ang pag-asa ng kaluwalhatian. Yan, kung meron tayong Kristo, tayo ang mayroong pag-asa. Amen. So, sabi sa Colossians 1:25-27, pakibasa ngayon, Kuya Egay, sa Tagalog. Colossus 1:25-27.
open. Colossus 1:25-27. Niloob na, ako'y naging lingkod nito ng piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hentil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Yan, siya ang ating pag-asa na makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. So sa Colossians 1:25-27 nga, piniliwanag ni Pablo diyan na siya ay ginawang ministro ng Panginoon. He has made a minister of God and given the full message of God. So he said he would preach even the mystery that had been hidden but now was made manifest to the saints. So meron siyang trabaho na ipangaral to, i-share. Kaya kami rin na mga lipid ng Diyos, yun ang goal namin maipahayag si Jesus. Kaya kanina, at kahapon talaga we went out of the yung mga nire-reach out natin, yan nagbukas tayo ng simbahay sa isang tahanan. Kanina, ang dami namin napuntahan ng mga tahanan na talagang by next week ay by Sunday, i-gather namin sila para madala sa Panginoon. So isama natin yan sa panalangin na talagang marami ang kumilala sa Panginoon. So in this lesson, we will learn 4 ways to get the revelation of Christ in you, what the Holy Spirit will do when you open yourself up to Him, and 3 things that will happen when you get revelation of Christ in you. So napaka-importante na maging malinaw sa atin na kung ano ibig sabihin ba ng si Jesus, si Kristo na nasa atin. Yan, we have Jesus, kaya nga bibilim na talagang makapangyarihan ng Kristo na yan nasa buhay natin. Good evening po kay Carmelito Cervantes the third. Welcome po. At yung si Greg Gatchalian Sumala. Na the Christ is in us, the hope of glory. Yan, binasa kanina yung Colossians 1:25-27, basahin ulit natin sa English. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Even the mystery which yet even the mystery which had been from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. So, yung misteryo daw yun, yung tayo, si Jesus ay bumaba sa lupa, tapos pumasok sa puso ng mga tao, siyempre mystery talaga yan. Sabi nga sa bata, paano magkakasya si God sa akin? Ang late-late ko, ang laki-laki niya. So, mystery talaga yan, di ba? Pero sabi sa verse 27, to whom God would made known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So yung kaimano na yan na makilala natin si Jesus, even as Gentiles, ay talagang napaka matinding blessing yan na makilala natin si Lord, di ba? Di ba yan, si Brother Egay talagang very grateful. Dati natin madalas na kung paano siya ay kumilala sa Panginoon. So kayo malalo natin matutunghayan yan kung kung gaano ka ba gano'n tayo pinagpala. Hello brother, yan, si brother Ronald. Yan, mission pa lang. Hello Kuya Ronnie. Good evening. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Ayan, God bless po. yan. Oh, di ba nakahabol ka kahit nagluto ka? Ayan, okay. Yan, galing kami sa mission pero dire-diretso pa rin. Yan, talagang ganun talaga. We just have to do this. Yan, so 4 na bagay. 4 ways to get the revelation of Christ in you. Paano ba natin maintindihan na si Jesus nasa puso natin, si Jesus nasa buhay mo. Si Jesus ay, kapag ikaw tumanggap sa Panginoon, si Jesus ay nasa atin. And we need to realize that. Minsan nga, hindi natin na-realize na, meron na nga pala akong Kristo. Kaya nga may katotohanan din talaga yung isang sinabi niya sa pastor, na kapag si Kristo nasa buhay mo na, kailangan, mag-manifest, o kumbaga palabasin, kumbaga, talagang makita si Lord. Dahil kung si Kristo nasa buhay natin, tinanggap mo si Jesus, dapat lang talaga makita si Lord sa ating buhay. Talagang maging patotoo na talagang buhay si Lord sa atin. So, number 1, para tayo magkaroon ng revelation ng Christ in you, and number 1, humble yourself before the Lord. Tayo magpakambaba sa Panginoon. Napakalaga na tayo magpakambaba. So, ano ba ibig sabihin ng pagpakambaba, Kuya Ronald?
Ayun po. Pakumbaba kumbaga, yung ano natin, yung sumunod tayo sa ating Panginoon. Dahil siya ang Panginoon Diyos. Siyang dapat lang nasa kasalamatan, dapat nasa isundin, dapat nasa itaas, dapat lang siyang itakilain. Yan po. Amen. Oo. So, yung nga, talagang kilalanin siya, susundin, yun, dadakilain, meaning to say, siya talaga yung maging number one sa atin. Kaya, para mag-manifest si God, yun, talagang ikaw ang bumaba. Sabi nga ni di ba sabi ni, sabi ni, ah, sabi ni John the Baptist, di ba? Siya ang dapat na tumaas, ako dapat bumaba, di ba? Siya yung dapat mataas talaga sa ating buhay. Kasi nga, ang problema ng mga tao ngayon, kaya hindi makita si Jesus, gusto nila, sila makita, di ba? Kaya nga, uso-uso ngayon yung di ba, yung gusto mo ikaw yung sumikat, mag-viral, sayo-sayo ka lang ng konti, o kaya gumawa ka lang ng isang kakaibang bagay, ipopost mo sa Facebook para sumikat ka, para yan ng followers, para yan ng likes, gano'n. Parang gano'n, di ba, yung kahit nga, talaga, minsan talaga tayo, mabibiktima talaga tayo niyan eh. Kaya ako nga, minsan sinipusan niyo yan sa mga pumapasok. Very Antan, good evening. Lourdes Ong, good evening. Sinipusan niyo yung pag nagpo-post kayo ng isang magandang bagay sa buhay niyo, ng purpose para mapansin, di ba? Para talagang sumikat, kumbaga. Kaya marami na nga sumisikat sa Facebook. Yan, yung Diwata ba, di ba? Yung, di ko alam ba't sumikat yun eh. Ba't ba sumikat si Diwata? Yung tumatakbong senador. Tumatakbong senador yun, di ba? Sa Paris po. Ano ba yung meron sa Ah, Pares? dati po siyang, pumasok po yata siya ng yung sa TV. Natalo Oo po nga. siya. Yung mga ganun. Tapos, Tapos doon nagsimula. Tapos nag-Paris po siya. Yun, nagsimula po doon, yung nagnegosyo. doon siya sumikat. Tumatakbo yata senador. Ayun, di ba? Lagi yung pwede nang sumakbo eh, di ba? So, humble yourself before the Lord. Pero kung gusto mo maliwalati si Lord, sabi nga ni Kuya Ronnie si Lord ang itaas mo. Diba? Talagang ikaw ang bumaba, si Lord ang maitaas. Talagang si Lord ang number one. Number two, yan. Ask God for revelation. Hingin natin kay Lord yung siya ang magpaunawa. Yan ikaw, Brother Egay, paano mo hingin, paano mo, paano ka hingi kay Lord ng revelation o kaunawaan para si Lord ay talagang maranasan pa natin. Opo, malimit po kasi tawag dito. Ah, ah, Apakasarap din po manghingi po ng kababaan loob sa ating Panginoon. Basta ano lang po yung tawag dito, ah, buo yung pananampalataya mo sa Kanya, tawag dito, sincere ka sa bawat dasal na ginagawa mo. Ayun po. Amen. Yan, oo. Uh, uh, Buo pa rin yan. Napakahalaga nun. Dahil nga hingi tayo ng revelation kay God para maunawa natin siya. At yung pangatlo, siyempre, buksan natin ang ating puso, ang ating buhay sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Yan. Open yourself to the Holy Spirit. Napakahalaga niya na si Lord ay i-allow natin pumasok sa ating buhay sa pamamagitan ng Holy Spirit kasi nga reveal sa atin ang Banal na Espiritu ang magpapaunawa sabi ng Bible. Katulad ng nakausap namin kahapon, yung nagbabasa siya ng Bible, hindi niya naunawaan. Talaga namang sinabi naman ng Bible talaga yan, di ba, na hindi mo maunawa ng Bible sa sarili mong pangunawa. Talagang marami diyan na talagang kahit nga kami mga pastor there are times na kapag may nagbabasa kami ng Bible meron talagang malalim at meron hindi ka maintindihan and you need to pray. You need to really ask the Holy Spirit na Lord, ano ba ibig sabihin nito? Paunawa mo sa akin. So napakalaga na buksan natin ang ating buhay, ang ating puso sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Yan. At pang-apat, yan Kuya Ronnie, get the knowledge or information concerning Christ in you through the scriptures. So ibig sabihin magbasa ng Bible. So gaano ba kahalaga yung pagbabasa ng Bible para lalo natin makilala si Lord? Yun po. Doon po sa pakikipag-usap po natin sa ating Panginoon Diyos at sa pamagitan po ng kanyang salita, ng Bible nga po, doon po na doon magkakakuha tayo ng revelation o parang sasagot
doon po natin makakakuha ng ano ng sagot niya. Para Totoo. pag-usap natin yan sa ating Panginoon yung Bible eh. Kumbaga, Totoo yun, di ba? doon natin at yung Bible mismo, yung salita niya mismo yung saan magbibigay ng revelation, yung scripture, yung mga salita niya. Oo, Yun. sumasagot, kumbaga sumasagot si Lord. Maaaring minsan nagtatanong ka kay Lord sa prayer, pero kadalasan ang sagot niya sa Bible. Diba? Talagang Amen. i-guide ka niya sa Bible. Talagang marami talaga kang ma-discover. Ako nga, I'm going through the Old Testament ngayon sa 90 Days Challenge. So meron pa tayong 90 Days Challenge o 90 Days of Simbahay. Ang hamon nga natin, bumalik tayo sa Bible, kahit 1 chapter a day. Ako nga, 10 chapters a day ako ngayon. So Wow. ang dami ko natututunan na na revelation na dati nabasa ko na ay ganun pala yun ng ano. So ang daming revelation. So enjoyable talaga ang Bible. Akala nila boring pero hindi. Marami ka talagang matututunan, marami ka talagang malalaman mula sa Panginoon. Ayan. Amen. Okay, so apat na bagay. Yan, nandiyan si Kuya Ruel pumapasok at si Ate Soraini. I hope. Yan, pabutiin mo natin sila. Okay, good evening po sa lahat. Yan, good evening, good evening. Ano ba? Ayan. Okay, sige. Kaya magkasama pa. Kaya kanina ako nalito ko kanina. Sa picture na lang. Na-post mo ba yung picture? Parang hindi ko yata nakita. Opo, ay, hindi ko wala picture. Ay, hindi ko na po. Sorry po. Ah. Picture ko nga, i-post ko kami, nakalimutan ko na. Sorry. Sorry ko na napansin. Kaya Okay, pala, okay. teka lang, wait lang. Nakalimutan ko na. Ayan. Okay, so Christ in you, the hope of glory, ang ating topic ngayon. And humble yourself before the Lord, ask God for revelation, open yourself to the Holy Spirit, and get the knowledge or information concerning Christ in you through the Scriptures. So, ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit? Ano ba nangyayari kapag talagang nagbukas tayo ng ating buhay sa Holy Spirit? Open yourself up to Him. Kasi nga, yung Christ in you na yon, ang manifestation niyan, yung Holy Spirit nasa ang pumapasok sa ating puso, sa ating buhay. Kasi nga, si Jesus Christ nasa trono ng biyaya ng Diyos, ang Holy Spirit ang representation ni Jesus Christ dito sa lupa. So siya talaga yung pumapasok sa ating mga buhay. So, and Kuya Ruel, pakibasa yung John 16:13. Ano ba gagawin ng Holy Spirit sa atin? John 16:13. Yan. Lalim yata ng 2:15 pala yan. Sabi po Sino po? So, si Kuya Ruel. po, John 16:13 to 14. Howbeit when he the Spirit of truth, Ano nangyari? Wala ba siya? Ayun. Spirit of truth is he will guide you into all truth, sabi nga po. for he shall not speak of himself. Yan. Mapa pa For yan. he shall not speak of himself, but whosoever, because maano po. Sabi whosoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father had are mine, therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. Yan. So, number 1, yan. Anong gagawin ng Holy Spirit sa atin? Pakipaliwanag, Kuya Ruel. Ang una po daw ay sabi, he will guide you into all truth. He will show you things to come, and he will glorify Jesus. So, ang banal na spirit daw po ay siya po yung magre-reveal sa atin ng katotohanan. No? Kaya po ang salita ng Diyos ay katotohanan. At lahat ay pertaining, ang Bible nga daw po from the book itself, no, the Bible pertains to Jesus Christ. Siya yung katotohanan. From Genesis to Revelation po, na ang Panginoong Jesus ang sinasabi na po. No? Nabanggit na po from Genesis to the coming Savior, which is Jesus Christ. So yun po, no?
i-guide niya po niya tayo sa katotohanan. Ibig sabihin po nun ay kung tayo ay wala sa Panginoon, ay yung katotohanan na yun ay half truth, hindi po talaga totoo kung gano'ng half truth siya. Ang talagang tunay na katotohanan na ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao daw po at siya nga po ay napako at muling nabuhay. Yun po ang dahil siya po ang nag-i-speak sa atin doon sa katotohanan. Di ba? So, napaka-powerful ng gawa ng Holy Spirit sa atin na revealing the truth, especially about Jesus Christ. Amen. So, amen. Yan, 1 John 4:4. Ang pagagawin, pakibasa, nandiyan ba si bakit nawala si Brother Egay? Ano dyan? Brother Egay, John 1 John 4:4. Ayun. 1 John 4:4. First John 4:4. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at na pagtatagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Amen. Yan. So, yan. Ano yung sabi doon? Napagtagumpayan na po natin Dahil ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang espiritu nasa inyo ay makapangyarihan sa espiritu nasa mga makasanlibutan. Ayun po. Kaya malimit po, nag-guide po tayo ng ating banal na espiritu na minsan yung sa makamunduhan na dapat gawin, mga maling gawain, ginaguide agad tayo ng ating Holy Spirit. Kaya po napakalaking pasalamat po natin sa kanya kasi nalalaman din po natin yung mali yung itinuturo ng makasanlibutan. Ayun po. amen. Yan. So, kasi mas makapangyarihan si Lord. That's what we believe. Yan, good evening po sa mga dumadaan dyan, pumapasok. Hello, Christian Paul Cabrera, good evening. Brother Eli Gabriel, good evening. Jillian Carla Melis, good evening. Yan, Pastora Cristina Marian, inaanak. Marie Reyes, yan, congratulations sa bago niyong baby. Good evening, good evening. Yan, you will know the greater ones the one lives in you. Grabe, no? Talagang maunawaan lang tayo ng mga Kristiyano yan. Lahat tayo, kahit tayo nandito ngayon. Panawa na mas dakayila si Lord. Totoo, minsan ba hinaka, minsan inisip po parang makapangyarihan ng Diablo. Sabi nga, isang bagay na natutunan ko lately lang Totoo, ang Diablo makapangyarihan. Talagang, syempre, ano siya, talagang nakita mo naman yung power niya. Pero tayo, meron tayong kapangyarihan at the same time, meron tayong kapamahalaan o authority. Ang Diablo, wala ng authority. Kapag lang nagkakaroon siya ng authority, kapag tayo ay dinadaya niya, tagpapadaya naman tayo. Pero kung maunawaan mo na meron kang kapangyarihan, dahil nga merong mas dakila na si Jesus na nasa atin, kaysa siyang nasa sanlibutan, then we can live this life victoriously. Kasi nga, minsan talaga ang concept ng mga Kristiyano parang biktima tayo, si Lord ang Diablo laging nananalo. Kaya pag nagpapatotoo ang mga Kristiyano, ako, dadayo na naman akong kaaway, inatakan na naman akong kaaway, para bang ginagawa tayong punching bag na kaaway. Which is dapat hindi ganun. Dahil nga, sabi ng 1 John 4:4, mas dakila si Jesus na nasa atin kaysa siya nasa libutan. Kuya Roddy, Philippians 1:6. Pilipos 1:6 po. Sabi po, I am convinced and confidently I never of this meant very to fall thing. out of love with you because I truly did love you. May kasalita po. But not in the same way.
Not in the way that would make it fair for me to stay. I'm sorry things couldn't stay the same. Maybe we can be friends again someday. One day. But anyway, I was just calling to say, I am convinced and confident of this very thing, that he no matter who how has much I begun can see a you good trying to work in refill you the will love in me, continue I'm sorry. perfect and complete it until the It day of wasn't Christ you. Jesus, It was all the me. time of his I return. still care for you. Fuck all your shit, that shit is in my mind. Saying all this shit, but I know you're lying. Wonder if you would care if I was Hindi po, dying. mamingay sandali, Wondering nagkaroon ng virus. Ayun. Paano ba nawawala? Ayun. Okay na po, wala na po. Okay, wala na. Okay. Sorry. Ayan, so sabi ng binasa natin, I am convinced and if the thoughts in confident. the back of my mind to recover all Nasa these PowerPoint. vibes to help Nasa PowerPoint. And I am convinced, Philippians 1:6 yan, na siya nagsimula ng mabuting bagay ito ay kanyang ipagpapatuloy. Amen. So we are confident that the Lord is with us in the name of Jesus. Yan. Yan may virus na virus tong ano ko eh. Hindi ko alam kung paano kaalisin. Kailangan ko na expert. Yan, okay. when we dead. 3 things that happen when you get revelation of Christ in you. Yan. Number 1, Hebrews 13:5. Pakibasa Kuya Roel. Hebrews 13. Yan, Kuya Roel. Ay. Okay, alisin itong... Hebrews 13:5. True Sabi ko, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, Yan. May virus yung ano ko no, PowerPoint. Para sa PowerPoint na galing ano. ano nga po kasi, Hebrews 13:5. 13:5. So, basahin ko po na lang. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Yan. Yun. So, Yan. So, napakipaliwanag. Anong point doon? hindi po daw tayo iwan ng Panginoon na ang Holy Spirit po ay mananatili sa atin at wag po tayo matakot no, sa mga bagay-bagay Oo. na Yung kasi nga, ang kalaban sa atin. Sa ating po. amen. So, kasi nga ang kalaban Lagi po ng nandyan. tao yung takot, di ba? Opo. Number 1 po ni Satan nga po yung takutin tayo. Kaya po. Na hindi ka na hihirap ka or something na gano'n na parang takutin ka. At sabi ng Panginoon ano man ang mangyayari, pag buhay mo, ang Panginoon ang magpuprovide sa iyo. Hindi ka maiiwan. Ito po ang pangako sa atin. Narinig niyo po Amen. ba? So, yung nga. Amen. Narinig. So, isabihin nga, yun, di tayo iwanan ng Diyos. Tapat na pangako ng Panginoon sa atin. So, ano man ang nangyayari sa ating buhay yan, He will never leave us and He will never forsake us. Yan, we will be delivered from fear. Hindi tayo matatakot kasi nga talagang sa totoo lang, lalo ngayon sa mga nangyayari sa paligid natin, katulad ng kinuwento ni Bar Egay, yung giyera sa Israel, nakita ni Kuya Roel yung last time sa prayer, na talagang yung atake ng both sides, atake ng Israel at yung kalaban nila, at maraming napapahamak, at ngayon nga yung bagyo sa USA na talagang matindi, dalawang magkasunod. At napag-alaman ko sa USA pala, pang-5 bagyo pa lang nila ngayon sa taong to. Samantala tayo halos magdadalang po na tayo, di ba? Ang dami ng bagyo pumasok sa bansa natin. Pero sa USA, ilan lang pero malalakas. Katulad nga ng nakita natin sa TV ngayon. At ngayon nga, ang problema naman natin ngayon, isang concern ngayon ay yung
yung Taal Volcano, nag-aano na naman, nag-alburuto na naman. At kaya nag-declare ng walang pasok sa Batangas tomorrow ng walang on-site walang face to face dahil nga sa possible na pag ng mga abo at yung magkakaroon ng problema na naman. So maraming dahilan para matakot tayo sa mundong ito, pero sabi ng Bible hindi kita yung simula ng agad bagay sa atin. Yan, hindi tayo iwanan ng Diyos, sabi ng Hebrews 13 verse 5. Next verse, 2 Corinthians 5:17, pakipasa Kuya Kay. Second Corinthians 5:17. Pabasa, unmute. Pastor, ano po, Second Corinthians 5:17. 17. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung makikipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napilitan na ng bago. Ito'y napalitan na ng bago. Ayun po. Tama po ang Yan, verse. okay. Tama. Kasi So anong sabi doon? magsimula po ako magbalik sa ating Panginoon, ang dami na pong binago niya sa buhay ko. Ayan po, naalis ko na yung pagsisigarilyo, naalis ko na po yung pag-inom ng alak, yung tawag ito, yung less talk, less mistake. Kaya po, tsaka yung medyo nababawasan na rin po yung pakikibarkada ko. Hindi po, kaya ang dami pong binago sa akin ng Panginoon, kaya po napakasarap po talaga nasa kanya kasi ngayon po alam ko ang espiritu ko is tinuturuan niya na ayan, wag mo nang balikan lahat siya mga dating mong gawain kasi nasa iyo, natakatawan mo na ako ang espiritu, nasa puso mo na ang Panginoong Hesus, kaya kung ano yung mga dating ginagawa mo, mga maling gawain mo, wag mo nang babalikan pa kasi ano ka na bagong tao ka na bago na buhay mo born again ka na, kaya kailangan is baguhin mo, ipakita mo sa sarili mo na kaya mong baguhin para sa ating Panginoon. Ayun po. Amen. Bago na tayo lang ng Panginoon, kaya yan, at ang magandang balita dito, hindi pa tapos si Lord, marami pa siyang ginagawa, at basta magpabago lang tayo sa Panginoon. Kaya ayun ang sabi ng ating point na dahil nga binago tayo ni Lord, ito yung itataas ni Lord yung ating imahe ng ating sarili, because the Lord will make us like Him. Amen. At panghuli, 1 Corinthians 6:15-20. Kuya Ronnie. 1 Corinto 6:15-20. 6:15-20. Ang sabi po sa 1 Corinto, okay. Do you know that your bodies are members of Christ? I'm therefore to take the members of Christ and make them part of prostitute? Certainly not. Do you know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For he say, the two shall be one flesh. But the one who is united and joined to the Lord is one spirit with him. Yun po. Verse 19-20 pa. Dalawa pa. Do you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you, whom you have received as a gift from God, that you are not your own property? You were bought with a price, that you were actually purchased with the precious blood of Jesus and made him his own. So then, honor and glorify God with your body. Wow, Yan. amen. Yan yung last point, you will have power over sin. Wow.
Yun po, dahil nga po, nakapag-isang tayo po kay Kristo, kaya sa kanyang espiritu, kaya po tayo bago nilalang na at yung ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya pag-ingatan natin at i-alay sa ating Panginoon na talagang buong puso na ating i-alay sa Panginoon ang ating buong katawan. Kasi siya ang nagmamayari ng ating katawan. So, kaya pag-ingatan natin to. Kaya yung mga bisyo natin talaga, yung nakakasira dito sa atin, katawan, ay talagang dapat ay ating tanggalin. Ating layuan. Amen, amen. Oo nga, katulad nga kanina, akala ko kitatay sa kanya yung mga sigarilyo binibenta pala. Kasi talagang nakakasira talaga yung mga bisyo na yun, di ba? Katulad nga yung ating katawan niya ay para sa Panginoon at ang context nga rito ay tungkol dun sa immorality at sexual sin na talaga isang patunay na hindi tayo dapat mag-respond dun sa tawag ng laman kasi ang katawan pala natin dinesign para sa Panginoon, hindi para sa tumugon sa tawag ng laman. Nakakala ng tao, yun ang purpose, di ba? Kaya nga diyan marami nasisira mga relasyon, even mga mag-asawa kapag katulad nga ng dating tanong ni Senator Robin Padilla. Natutuwa ako nung napakinggan yung session na yun. Na hindi man yun talaga that's sabi ng Bible, hindi yun ang talagang ultimate makeup natin. Ang ating katawan ay para sa Panginoon. Hindi tayo dinesign para sa kasalanan. Kaya yun ang ating piliin. Kaya nga maging malayo tayo sa kasalanan. Dahil nga Christ in you, the hope of glory. Si Lord na nasa atin, siya at talagang magbibigay ng kaluwalhatian sa ating buhay. Nawa, about sa tunay na makakitaan ng kaluwalhatian ni Lord, yan, makita sa ating buhay, makita na nagtatagumpay tayo, makita na talagang tayo ay patuloy na magliliwanag at magbibigay kadakilaan sa Panginoon. Yan. Amen. Our final thoughts, yan, Kuya Ruel. Unmute. Yes po, no? Kaya po sa ating buhay, napahalaga po ng ginagawa ng banal na Espiritu po sa ating buhay. Salamat sa regalong binigay ng Diyos na sa ating minsan na hindi natin kaya, siya nagpapalakas sa atin. Hindi natin talaga kayang gawin lahat. No? Hindi natin kaya sa ating sariling lakas, sariling kaisipan, or sa mga bagay na minsan imposible, pero nandiyan ang ating banal na Espiritu na nangungusap sa bawat isa sa atin, na nag-guide sa atin kung ano po yung tama. So, salamat sa ating Panginoon na hindi niya tayo iniwan sa atin, na nandiyan ang banal na Espiritu na nag-guide sa atin, na nagsasabi sa atin ng katotohanan. Kaya patuloy po tayo na ang maging attentive at maging sa voice ng Holy Spirit. Kaya po sa ating pagbabasa lagi ng salita ng Diyos sa pananalangin, naririyan siya lagi na sabi nga po siya ang nag-guide sa atin sa ating mga panalangin. Pag hindi natin po alam, siya nandiyan para i-guide tayo. Kaya salamat sa Diyos sa regaling yun na pinagay niya sa atin. Amen. Praise God. Yan. Kuya Egay, anong your takeaways? Ako po, Pastor, ang takeaway ko po medyo tawag dito, tama po na nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus kasi po kaliwat kanan na po yung mga nangyayaring trahedya sa atin sa ibang bansa na nangyayari. Kaya po nananawagan din po ako sa ating lahat na puspusan po sana ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kumapit po tayo sa Kanya, huwag po tayong bibitiw kasi po marami na pong senyales na dumarating, kaya po maging handa po tayo kung ano man mangyayari po sa atin. Hindi po natin alam kung sa pagtulog natin mamayang gabi, babagsakan tayo ng bomba o magigising tayo kinabukasan ng umaga. Ang Panginoon lang ang tanging nakakaalam kung ano po ang mangyayari sa ating mundo, kung ano po ang mangyayari sa ating buhay. Kaya po, huwag tayong bibitiw sa Kanya, basta taos-puso ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Tiwala po tayo sa Kanya. Siya po ang gagawa ng paraan para sa ganun. Kung talaga po mabubuhay pa po tayo na matagal sa mundo ito, ipagkakaloob niya po sa atin yun. Kaya po,
keep on praying pa rin po para sa Amen. ating mga kapatid na nasa ibang lugar, nasa ibang mundo. Amen. Yung iba Oo. po halos wala na pong tulog ngayon kasi po may bagyo na lang po na dumating sa bansang Amerika, kaya po nakakatakot. Pinakita nga po kaya nagtutumbahan na po yung mga poste. Masishare lang po natin sa kanila, ipag-pray po natin sila na gabayan po sila ng ating Panginoong Hesus, at wag na wag sila pababayaan. Amen. At wag din po sila wag po sila matakot. At kasama po nila ang Panginoon. Yun lang po. Amen. Amen. Praise God. Yan. So, ingat po tayo kahit din sa atin, paligid natin. Yan. Kuya Ronnie, yan after ng mag-mission, yan, nandito ka pa rin. Praise God. Yun po, ang dami pong learnings na na-pick up ngayon sa ating Hebron 4 kaya sa ating pag-aaral. Tayo po ay lalang ng Diyos. So, dapat lang po natin import. Kaya po, andito tayo, purpose natin na siya itakilain, wadhatiin, pasalamatan, na sa tayo, wala tayong magagawa sa ating buhay. Siya yung nagbabago ng ating buhay. Kumbaga, hihingin po natin at siya po itutulong sa atin kung nais po natin talagang magbago ng buhay. Kasi marami akong nakakausap na nahihirapan sa paano bitawan yung mga nakakasira o bisyo na kanilang inaano ngayon, yung tinitake. Kaya sabi ko talagang kailangan ilapit mo talaga sa Diyos yan upang tulungan kanya. Talagang ikaw magdidesisyon. Hindi nga natin kaya pero tutulungan kanya kapag inilapit mo sa kanya. Dahil yung Diyos ay tutulong sa atin para sa mapaglabanan natin o mapagtagumpayan natin yung mga bagay na hindi dapat natin gawin. At yun po, dahil ang Diyos din ang may-ari ng ating ang templo ng ating buhay, kaya pag-ingatan po natin na talagang maging kalugod-lugod ang yung ating sarili para po sa Kanya, yung ating buhay para po sa Kanya, na siya lang po ang tataas, siya po ang itatanghal sa ating buhay. Yun po. Amen. Oo, Kailan po, wala na po iba. Amen. Oh, praise God. Kaya talagang hamon sa atin yan na si Lord ay makita sa atin. Katulad ng isang kanta ni Direk, yung makita ka sa akin, diba? Kung may awitin tayo, yun ang pwede natin awitin. Kaya habang po sa atin lahat na nandiyan, yan, katulad sa mga nag-join sa atin, Charmaine Caparas, good evening, good evening. Si Cristel, good evening. Cristel Joy, Cristel Joy Salonga, at si Alice, kung nandiyan ka, good evening. Pastor Molly David, good evening. Dinang Anita Dalus sa Maniego, good evening po. At Ate Marilyn Mico, good evening, good evening. Nawa tayo maging hamon na talagang tayo po ay maglibanag sa Panginoon. Lalo ngayon, umiingay na talaga paligid natin dahil sa politika. Medyo nakakalungkot talaga na dyan naman po masento. Sabi ko nga sa mga hamon ko sa mga Kristiyano, nawa ay wag maging dahilan ating mga ibang preference kung sino buboto natin, lalo sa mga local, ay para tayo magkagalit-galit dahil nga ang sabi nga ang pag-pray natin kalooban ni God mangyari. At pangalawa, wag naman nating masyado tayo maging passionate sa ating mga kandidato to the point na hindi ba natin ginagawa kay Lord yon, pero pagdating sa kandidato mo ay ikaw ay basta nakikita pa sa yung kandidato mo kaysa kay Lord, nawa ay si Lord pa rin ang talagang itaas natin. Amen. Si Lord, wag ma-compromise ang ating pananampalataya. At pangatlo nga, wag natin i-compromise din ating mga gawain sa Panginoon kung kayo sumusuporta sa mga kandidato. For example, kung ikaw ay masyado involved, tapos Sunday, nasabay, piliin mo pa rin si Lord. Dahil nga, Christ in you, the hope of glory. Ginawa yun ng talagang si Lord ang ating kumbaga si Lord ang mas itaas natin, siya pa rin ang ating itanghal sa ating buhay. Dahil yun, sa totoo lang, ang pag-asa talaga ng bayan natin, regardless kung sino talaga ang maupo, ay si Lord pa rin. Siya rin pa rin talaga ang pag-asa ng ating bayan sa Pilipinas at ang even ng ating mga hinaharap na issue sa local man, provincial or national. Amen. Kaya talaga babalikan pa rin ni Lord yung mga taong nagtitiwala sa kanya sa kahit anumang pangyayari ng buhay. Kaya tayo po ay manalangin
At salamat po sa mga nag-join sa amin at starting next Sunday nga, ay next Thursday nga, we will convert the Everyone for Christ online to Simbahay online. So we will have the same topic pero different approach, different presentation. Yan, may present worship, magkakaroon tayong present worship na of course recorded lang maaari pero we will feature testimonies, especially ang pinag-aral natin ay yung mga host na nag-welcome ng simbahay sa kanilang sa kanilang tahanan para ma-encourage ang bawat isa na mag-open ng tahanan nila sa Panginoon. Yan, kung ano yung blessing ba, ano ba yung benefit na tayo ay tayo nagwe-welcome ng gawain sa Panginoon. At sa lahat na nandiyan, salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin online, kahit na tayo hindi nakikita face to face, pero since nandiyan kayo, it's a way na you're saying to God, welcome to our home. Yan, kaya magiging part kayo ng simbahay. Yan yung ating declaration ng blessing of simbahay, just like what happened to Obed-Edom, na sa loob ng 3 buwan ay pinagpala ng Diyos ang kanyang sambahayan. Kaya yun din ang declaration natin na lahat ng tatanggap ng gawain ng Panginoon. Kaya yan yung mga yung in-offeran namin kanina, nakakatuwa naman, at least maraming positive na talagang gusto nilang maggawain. Mga unbeliever to talaga to, talagang hindi na si church pero nauuhaw na, kumbaga nalalaman na rin nila na talagang si Lord nila talaga pag-asa nila. Yan, Christ in us, the hope of glory. Hello, Akara Malaika, Alparis, good evening. Ate Pesi, paki-ano nga yung mga bagong pangalan. Maging asya ka dyan. Okay, let's pray. Nawa ay, yan, bagamat niya, may mga fear, yan, si Brother Hedy, pakisama po sa panalangin ngayon, talaga sa to lang akala ko di tayo magagawa, medyo talagang I have some, of course, I have peace in my heart that God is in control. Sasama po natin sa prayer si Brother Henry, very critical po yung mga oras na to, dahil nga, una lang siya dugo, mukhang hindi gano'ng kadali makakuha ng dugo, kaya nga inis ko nga kung di ba, kasi ang alam ko, ang heart center malapit sa Red Cross. Yan, di ba? Di ba, Kuya Ruel? Yung heart center, nandun lang yung Red Cross somewhere there. Kung pwede na lang silang kung di makakita ng mga donor, pwede mag-purchase doon or whatever, something like that. I don't know kung paano yung proseso. Pero the thing is, magpadala si Lord ng mga talagang pwedeng Pastor, oh, kapag may ID ka, halimbawa nagdo-donate ka ng dugo sa Red Heart Cross, Center. bibigyan ka ng ID. Parang ganun. Kasi yun ang papartise mo, parang ganun. yung ganun, parang palit. Dati meron kami ganun nag-ano kami sa mga Red Cross nag-donate kami ng dugo ng misis ko. Ngayon hindi pwede kasi na kami ng Medicine. gamot Nagagamot na. Ano kami ng gamot ngayon. Yung so pag natin makakuha ng mga donors na Tapos nga yung medyo may pinapasa ako dun sa kung nabasa ni Kuya Ruel yung ginagawa na nandun kanina si May sa Heart Center. So nawa ay mapag-pray talagang himala ng Diyos talaga para kay Brother Henry. Yan, si Brother Henry po dati nating nakakasama dito sa Every Home for Christ. So let's pray na kumilos ang Diyos sa gabing ito, nawa talagang magkaroon ng himala na talagang, pero ngayon the last news ay gising naman siya, nakakausap naman kahit paano na yung sa senyas kung yung para at least siya conscious. So we believe God will still have miracle for Brother Henry. Amen. Let's pray. Father God, salamat po sa gabing ito. Naniwala po kami na ikaw ang Diyos ang himala. Kaya dinadalangin po namin ngayon si Brother Henry. In particular, na ikaw po patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Right now, we just declare healing sa kanya na kung saan nasa man siya ngayon sa Heart Center, Lord, yung kailangan ng dugo. Panginoon, I pray na magkaroon ng paraan na talagang masalinan siya ng dugo ng maayos para Lord, para patuloy na masustain ang buhay sa kanya. Mapalakas siya, Lord. I declare, Lord, na talagang ang buhay talagang magpa-flow pa rin kay Brother Henry sa pangalan ni Jesus, na hindi ang anuman ang problema sa kahinaan, Lord, anuman ang sitwasyon, Lord, in Jesus' name, we declare that you will heal him mightily even tonight, oh God. Lord, ikaw po tunay na magpatuloy
magpatunay pa rin, Lord, na ang Diyos sa pinaglilingkuran ni Brother Henry ay totoong Diyos sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God. At dinadalang din nga po namin ang patuloy po namin gawain, Lord, na lalo pang umabot sa maraming kaluluwa ang simbahay, Lord, na kung saan we are reaching out homes for you, O God. I pray, Lord, na talaga maraming mag-respond, even yung aming pag-transition sa pagiging simbahay online. I pray na it will reach out more homes na talagang mag-attract, Panginoon, ng yung kapangyarihan, Lord, sa buhay at sa mga tahanan na naabot ng gawain ito, O God. At even yung kapayapaan nga sa lahat, Lord, sa kabila ng bagyo sa USA, Lord, yung pagputok ng Mount Taal volcano sa Tagaytay, O God, ito po patuloy magbigay ng kapayapaan sa mga people surrounding there. At ibig yung nangyari pa rin gera sa Israel, Lord, yung mga napapahamak, yung mga nabibiktima ng mga inosente, Lord, awa ay protection para sa kanila, O God. At kapayapaan, Lord, we just declare peace in that area in Jesus' name, O God. Kasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, niniwala po kami na as we retire, magpapahinga kami, Panginoon, ay sasamahan mo kami, bibigyan mo kami ng kapayapaan na tunay ang aming pinag-usapan ngayon, Lord, na Christ in us, the hope of glory. May pag-asa kami sa iyo, Panginoon, ang aming buhay patuloy pa rin magiging maayos, maluwalhati ka sa aming buhay. At di ka pa tapos, Lord, may mga binabago ka pa sa amin, may mga kahinaan man kami, Panginoon, Lord, but by your glory and by your power, Lord, we will be transformed from glory to glory, O God. Kaya salamat sa iyo. Patuloy pa namin ibibigay sa iyo lahat ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen. Amen. Praise God. So isang picture lang po. Amen. Picture lang. Amen. Okay. God bless. God bless. Shalom, shalom. Thank you, Pastor John. Hello. Brother Ronald. Bye. Bless. See you Brother sa Romel, and Brother thank you po sa mga Egay. nag-join. Yeah, Opo. bless God, Yat, and God bless everyone God. else. Good evening. Good evening. Thank you for joining. Be safe. الديني فغالبا السعادة ترتبط ارتباطا وثيقا بالرضا والإيمان. Pero naman. O sige, bye-bye po. God bless. Ay, ko.